guys! Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Ayan, so for today's content, nandito na naman po tayo sa spot kung saan gagawa tayo ng content na just natulong sa aking subscribers at sa aking YouTube viewers. So, ang content natin na pag-uusapan ngayon is that may karugtong doon sa content ko nung una na paano maging lalo tas sa pagmamaneho. Ayan, so alam naman natin guys na ngayon, sad to say na talamak ang disgrasya at kabi-kabilang disgrasya sa daan. Dahil syempre, siguro, masasabi na rin natin na dahil sa kapabayaan ng tao. Syempre, yung sobrang kampante lang sa pagmamaneho, kaya umabot sa suktulan na pagkakadisgrasya or aksidente. So, ang content ko ngayon is very, masasabi ko na nakakatulong din sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers para lalong maging maingat, lalong-lalo na doon sa mga nagdadrive. Hindi lang naman sa kotse, sa e-bike, sa motor, or kahit anong utility vehicles na inyong mga ginagamit. Ayan, so, and then, meron din po akong trivia na idadagdag ngayon na I'm sure hindi alam ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga nagdadrive or sa mga driver. So, naisip ko to yung content na to para naman din i-share sa inyo na dapat alam nyo ang mga bagay na ginagamit nyo, lalong-lalo na kung ito ay inyong napapakinabangan. Ayan. So, paano ba maging ligtas or safety sa pag-drive? Of course, syempre, kailangan natin ng self-discipline. Yun po yung pinaka-number 1. Self-discipline in a way na alam mo yung mga bagay at limitasyon na alam mo na pwedeng magsanghi ng kapahamakan habang ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan or kahit anong mga utility vehicles. Number 2, dapat know your responsibility. So, sa pagmamaneho, dapat alam mo ang inyong mga responsibilidad kung ano yung mga dapat nyong gawin na bagay-bagay para kayo ay makaiwas sa pag-aksidente or disgrasya sa daan. Ayan, so, sa mga utility vehicles, I'm sure ang ginagamit nila is yung number 1, yung seatbelt. Syempre, di ba? And then, isi-share ko na sa inyo guys, lalo sa aking mga viewers at sa subscribers ko na nanonood ng aking YouTube channel, kahit ay pailan-ilan lang kayo. Gusto ko rin kayong i-shoutout at pasalamatan sa walang sawa pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, so may trivia tayo ngayon na isang bagay na madalas na ginagamit ng mga driver at ng mga commuters, lalo-lalo na sa mga nagmumotor, nagpa-bike, nag-e-bike. And I'm sure maraming hindi alam kung kailan ito ini-invento or kailan ito na-invented or sino yung tao na naka-invento nito para gamitin natin hanggang ngayon sa pang-araw-araw. Ayan, so papakita ko na sa inyo yung aking trivia na gamit na araw-araw nating napapakinabangan at nagbibigay ng kaligtasan sa atin lalo-lalo sa mga nagda-drive sa daan. Ayan, so yung number 1 is helmet. Ayan, so ito po yung helmet guys. Ginagamit ko po ito sa araw-araw as driver. So, ang drive ko po ay e-bike pero I always make sure na I always wear a helmet. Kasi ito po yung protection, just knock on wood kung ano yung nangyari sa akin sa daan. Ito po yung protection sa aking ulo. Kasi ito po yung pinaka-principal part of the body na dapat nating pangangalagaan ng ating ulo. Ayan. So, itong helmet guys, gusto kong malaman nyo na it was invented in 1914. And can you imagine that? 1914 pa siya na-invento, di ba? And then, sino po nakaisip na mag-invento ng helmet? Siya po si Eric Gardner. Ayan, siya po yung naka-invento ng ating helmet. Ayan, yun po yung trivia ko for today. Ayan, so sana meron naman tayong natututunan sa content ko ngayon, ha? So don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys! Stay safe everyone!